environmental groups at mga residente mula sa Atimonan, Quezon ang nagtungo kahapon sa Office of the Ombudsman upang magsumite ng reklamo laban kay Department of Energy Secretary Sharon Garin. Ito'y dahil umano sa pag-aproba ng kalihim sa 1,200 megawatt Atimonan 1 Energy Incorporated coal-fired power plant project sa kanilang lugar. Taong 2020 nang mag-issue ng coal moratorium o pansamantalang suspension sa development ng mga bagong coal-fired power plant projects sa probinsya. Sa kabila nito, inexempted umano ni Secretary Garin ang Atimonan Coal Plant Project sa moratorium kahit hindi nito naaabot ang requirements para sa exemption. Pagkaupo, sabi nga mabilis pa sa alas 4 ay inaprubahan agad niya at binigyan niya ng go signal na may pagpatuloy itong 10 taon na na hindi matuloy-tuloy na coal-fired power plant dahil may mga problema din. Pero itong sa Secretary Garin, pagkaupo, alam naman niya 2022, USEC na siya, alam naman niya itong estado ng plantang ito. Ayon sa grupong Quezon for Environment, apektado ang pamumuhay ng mga mamamayan dahil walang maayos na madaanan ang mga residente. Sira na rin umano ang livelihood centers na ipinangako ng korporasyon na magbibigay ng kabuhayan sa mga na-displaced na residente dulot ng gagawing planta. Unang-una, hindi pa nga natutuloy, nag-ground preparation pa lang sila, sirang-sira na yung bundok. Nagtayo na sila doon ng port. So apektado na din yung mga mamamayan. May isang barangay doon o 2 barangay na bago pa makatuloy o makadaan, kailangan dumaan muna sa mga security. Ang aming worry doon, pag natuloy yung planta, saan dadaan itong mga taong ito? Panawagan ng mga ito sa Office of the Ombudsman, suspindihin sa serbisyo ang DOE Chief habang iniimbestigahan ang power plant project. Hindi lang flood control, yung pagkamal ng mga pondo ng kataong bayan ang mukha ng korupsyon. Ang pagkiling sa mga kontrata, pagbigay ng undue advantage sa mga korporasyon, mga negosyante, ay isang forma ng korupsyon kung klarong dehado o di kaya labag sa alituntunin at batas, mga pamantayan na mismo yung ahensya ng gobyerno ang nagbaba. Nag-file ang mga ito ng violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, paggawa ng grave misconduct, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Samantala, sinubukan naman ng UNTV na humingi ng pahayag mula kay DOE Secretary Sharon Garin. Ngunit ayon sa Department of Energy Legal Services kahapon, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng naturang complaint. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.